Siya po ang boses sa likod ng ABS-CBN. Siyempre po, ang bossing po namin, si Boss Peter Musni. Hi, Boss Peter. Hi Jing. Hi, Prof. Medyo kinakabahan ako. O nga, first time nyo, no? First time First po. time, oo. Nasa hot seat ngayon, nasa hot seat. Akadim daw itong turo-turo. Para ako nag-attend ng UAP board dito. Ayan, si Boss Peter, partner. At yung isa pa niyang, pero partner, itong kasama niya, matagal na rin daw dati, no? Dito sa ABS-CBN, sa DZMM, no? Di natin siya inabot. Ibig sabihin ba, mas matanda siya sa atin dalawa. Hindi, palinaw po natin yan. Siyempre po, kay Mr. Pocholo, The Voice Master Gonzales, ang founder po ng Creative Voices Production, motivational speaker at author ng Voice Care for Teachers. Hi, Pocholo. Hi, ma'am. At Sir Popoy. Boses na boses po. Walang tayong trabaho dito, partner. Magandang lalaki at babae po kayo. Nice naman. O, Pocholo, sige nga linawin mo, bakit nga binabanggit mong noon dito ka na nagtrabaho? Actually, nung 1996 po, isa ako sa mga nag-champion sa isang voice acting competition. Ilan taong ka noon? Under po siya ni Tito Joey Galvez at ni Tita May Valle. Opo, yung awit tawanan. Radyo-radyo pa po yun noon eh. Wala pang tele. Parang ang TV sa radyo. At tapos? Ayun po, isa ako sa mga nanalo po noon. And then, doon na po nagsimula lahat. Ilang years ka rin dito sa DZMM? Hanggang 2000 po siguro, year 2000. From 96 to 2000 and then nag-abroad na po. Okay, so tatanong natin partner sa kanila. Ano ba to partner? Talagang ika nga inborn, diba, na talent? O pwede bang may pag-asa pa ba tayong dalawa? Kanina nag-uusap kami at tinanong ko nga kung ito ba'y dapat turuan, halimbawa yung mga public officials, no, yung mga humaharap talaga sa taong bayan, no, ito ba'y isang parang profesyon na dapat i-develop, no, or ito ba'y pwedeng palakasan nila ng boses o pahinaan ng boses. So, tanungin natin si Peter Rabbit. Kilala mo ba si Peter Rabbit? Una kailangan ipaliwanag mo na niya, ano ba yung Peter Rabbit na legend? At bakit Rabbit? At bakit Rabbit? Oo nga, Sir Peter. Bakit nga ba Peter Rabbit ang napili ninyong? Anong tawag doon sa radio? It's a DJ's name. DJ's name, okay. Naku, mahabang sa pilito. Pero anong taon yun, Sir Peter? Naku, parang kay meron na akong Alzheimer's. Hindi, pero alam mo, involved si Helen Vela, the late great Helen Vela, no. Siya yung nagbinyag sa akin kasi kapag bagong DJ ka, I remember it was DWRT, no? Okay. Hindi pa siya 99.5 RT, no. Kasama ko yun. Ako yung pinakabago noon. And then I started as a news writer, tapos newscaster. Tapos na kayo sa pag-aaral? Yes, kagagraduate ko pa lang ng BSBA accounting noon. Pero bakit from accounting to radio? Yun siguro ang una, no? Alam mo, kung mag-survey ka dito, Prof, sa mga broadcast networks, mas marami yung hindi kumuha ng Broadcom o Masscom. Oo, yung isa sa hinahangaan kong mga lady announcers, nurse yun eh. Hindi naman pero sila anong nagtulak sa'yo para pumasok sa pagsasalita? Oo, kasi nalaman ko early on na may pera pala. Sir Peter, yung boses nyo, nung mga panahon yun, ganyan na? Kasi hindi. 15 years na ako dito, partner. Hindi nagbago. So, hindi, boses Donald Duck ako nun. But it all started, I think, kasi mahilig kaming mga I'm the generation of mga radio listeners sa probinsya namin, kagaya ni Pocholo, ni-research ko sa YouTube. Walang TV nasa taga Isabela ako, malayo kaya so nakikinig kami sa radyo. At nung kolehiyo ako noon, ang sikat na sikat was DZBM yata, talagang cult radio kumbaga. Nagsimula sa paghanga.
panggagaya at pagdadala ng newspaper sa loob ng banyo. Nagbabasa Nagbabasa ng malakas Oo. kasi bumabalik yung yung sound, di ba? Oo. So medyo meron kang idea, maganda ba yung pagkabasa ko o hindi? Masyado bang malakas, masyado bang doon lang nagsimula yun. So it's a toilet story. Pero in all humility, Boss Peter Na lang po. sige, Oo, Peter. kasi Hindi rabbit, magbibigay kayo ng talent fee, di ba? So, you're the boss. Hindi ba nung panahong yun alam nyo na maganda yung boses nyo pang radyo? Hindi. No, sometimes they tap me for a voice behind the curtain nung elementary kami, ganun. Pero I really never, it's kagaya ng sabi ni Prof, na nade-develop ba yan? Yes. Yung kung gustong gusto mo talaga, you can. Pero mahilig ka mag-public speaking, kasi noon sa eskwelahan marami yung mga contest, diba? Declamation Mga contest, debate, public speaking, oratory diba? battle. Mahilig ka noon, hindi I was rin. painfully shy. Okay. Kaya ito lang ako sa likod ng telon. I was the voice of an actor on stage. Parang ganun. So ito Peter, nung mga panahong yun, paano mo dinevelop? Meron bang, di ba ngayon, Panggagaya lang. Panggagaya lang? Oo, Jing, gaya kay lang ng gaya. And then later on, nag-i-evolve as Pocholo would probably know. Nag-i-evolve yung sarili mong style. Oo. And then after a while, yung sarili mong style na yun, nagmumultiply into several types of announcing, eka nga nila. Parang parang kolehiyo. You're taking up a course, major in, maraming majors yun. Okay. partner, nakikinig sa atin si Edo Manzano. Uy. Paano daw, ano daw ang voice exercises? O yung mga gusto rin nung sumama sa aming talakayan, mag-text po kayo sa amin, DZMM Space React. Ang inyong mensahe, pangalan at lugar, padala po sa 2366. Pwede rin po kayo mag-tweet at Jing Castaneda or at yung Facebook page natin, Turo-Turo sa DCMM Teleradyo. Ito may mga nagtatanong na nga ito partner, kasi daw traffic sa Ortigas. Sobra. Ayan. So tanong natin, si Pocholo, meron siya kasing training school, no? Yes, ma'am. Voice school. Opo. Anong mga exercises doon, Pocholo? Bali, dalawa po yung grupo na tinayo ko. Yung isa yung Creative Voices Productions. Under niya po yung Philippine Center for Voice Acting, which is kasama ko po nga dito si Mr. Brian Ligsay. Kasama po natin siya ngayon. At yung isa naman po, Voice Care Philippines. We teach teachers how to take good care of their voices. Actually, ngayon po, paus ako dahil galing po ako sa 6 na talks. Wow! Kaya sabi ko, naku, patay. Kasi interviewin nga tungkol sa boses. Kaya lang minsan, sa sobrang energetic mo, kagagaling ko lang po sa isang national youth convention. So, my morning, afternoon for 3 ka. Hindi mo rin talaga pwedeng makontrol minsan talagang bibigay at bibigay. Pero kung hindi ko po alam gamitin talaga, baka wala na ako. Opo. So may Kumbaga, technique din. ano lang napagod lang talaga yung muscles ng voice. Pocholo, malaki yung industriya. Malaki. Na pinag-uusapan dito. Totoo po yan. Kung may mga nagte-train para mag-specialize sa dubbing, halimbawa, malaki yung industriya. Yes, sir. Actually, kami nag-create ng supply. Kaya nagkaroon ng maraming demand. Kaya ang Philippines po ngayon ang center of dubbing sa buong mundo. Dito na po dinala yung mga dubbing na, kumari, from Japanese, Korean, mga Spanish, French. Dinadub na po sa English kasi we are the #1 English speaking. Dahil doon sa facility sa buong mundo. English, malaki yan. Ang dami na pong mga pumasok na mga company na nagdadub ng mga iba't ibang telenovela, animation. Ang laki po ng kakulangan ngayon. Parang call center yan. Ikwento mo nga paano yung training actually. Anong tinetrain sa isang, isang gusto maging dubber. Alam niyo po ang anong gagawin niya? Kasi di ba, partner sa mga singers, meron lang. meron. Ibang training naman sa po inyo, yan. iba. Opo. Basically, ang voice po kasi, alam nyo, hindi lang siya gift, it's a choice. We choose the voices that comes out from our mouth. Okay. Kasi pwede naman ganyan boses ko kung gusto nyo. Walang problema, di ba? Galing, So, you can choose the voices that coming out from your mouth. And our voice is the most miraculous and the most important tool that we ever have. Imagine a world without a voice. Imagine a radio, TV, a computer, game without a voice. And, without our voice, the world will perish. And imagine, sir, our voice is the only one who can start a war.
And our voice is the only one who can say, I love you. Max, Diba? Sobrang powerful po ng voice. Ang tawag ko nga sa voice is like the force. You can control people by just using your voice. So, anong techniques nga? Di ba yung si Regine Velasquez, sa pagkakanta naman to, di ba? Nilulubog sa ilog. Napakarami po at gustuhin ko yung gawin basic, ma'am. Yung basic. Paano ang... Peter, nung panahon mo, hindi mo alam tong mga binabanggit niyang NM ganyan, di ba? Ng mga exercises. No, University of Hard Knocks na eh. So, paano mo? So, paano ang training mo? Ikaw naman, ano yung training mo? Ayun, it all starts with ano ba yung range ng boses mo noon? Okay. Sino ang pwede mong gayahin na malapit na malapit? Ganun ang training. Tapos, I started by being a DJ ng pop radio station. So, sigaw na sigawan, di ba? And then, later on, you realize kapag kinuha ka na halika nga, susubukan nga kita sa commercial. Iba pala. Iba yung discipline ng pagiging DJ. Okay. Iba yung commercial announcer. Kahit na sabihin pa na, ano to, this is high energy, ganyan-ganyan, sales ito. Iba. And then, nung na-master ko na yung, kahit paano, yung pagiging commercial announcer, tapos sinabi siya, halika, gumawa ka ng movie trailer. Iba pa rin yun. Anong pagkakaiba? Iba yung facing, Okay. iba yung pag-enunciate ng words. For instance, kung the love affair, hindi mo naman pwedeng bigkasin niya na parang nagse-sales talk ka, di ba? Hindi din pwedeng mataas ang pitch halimbawa kasi yung love affair. Iba rin yung audiovisual presentation announcing. Okay. Meron yung tinatawag silang narrator ka dito hindi ka announcer, hindi ka DJ. Sinong nagtuturo sa'yo? Ano lang yan, we have idols, no? There are people who like Pocholo, no? Na binibigyan ng mga jobs, no? And I know for one person na muntik na akong hinimatay nung sinabi sa kanya na, Sir Louie, meron po kaming 5-minute dito. Nasa studio kami noon. Hindi ko pa siya kilala. Sabi niya, naku, wala na. Paus na ako. Sabi ko, ayaw niya. Magkano pang rate niya? Sabi, this is 80s. Okay. 8,000 yan per AVP. Tinatanggihan niya yung 8,000 pesos. Ang minimum wage yata noon, 1,800 Grabe. Tinatanggihan niya yung 8,000 pesos. Tapos, sabi ko, ako magpapakamatay para gawin yan eh. But, kasi kuha niya. And he's able to relay the message. As an announcer kasi, as much as possible, you don't call attention to yourself. You deliver the message. You relay what the story is in the case of a Star Cinema trailer. No? So, hindi yung, ako bida dito pare. Hindi. Kung ano yung gusto ng scriptwriter, kung ano yung takbo ng istorya, yun ang dapat mong i-communicate. So this is hit and miss, no? So along the way, yan ba madaming takes parang sa sine na hanggang makuha mo yung hinihintay na merong producer. May ganon, inuulit-ulit ba yan? Merong usually pag ad agency, meron silang producer na nagsusupervise ng recording. Okay. So nasa announcer's booth ka, siya naman ay nasa kabila parang ganito, no? Tapos sabi niya, take 2. Take 3. Alam mo, dapat ganito. Bilisan mo dito, bagalan mo dito, taas mo dito, baba mo doon. Ganon yan. So, sometimes, during my younger years, kumisan, paus na ako, hindi pa tapos yung 30-second commercial. Nakailang take ka, Peter? Nako. Pinakamarami? I think I went up to 60. Wow, 60 takes. Oo. Dahil may hinahanap yung... Dahil hindi alam nung producer ko anong gusto niya. Nakailang ulit? Ginagawa ng producer, nag-iipon na mga invention. So may safety. Isipin niya later, ay, ito pwede ito. Okay. At tape pa noon, ha? At tape noon. Ngayon, tapeless environment na tayo ngayon, di ba? So... okay. So, ito, may mga nagtatanong din, partner, So, yung mga, okay. So, si Peter Barao, naunang nalaman niya pagkakitaan yung boses bago siya nahilig na i-develop yun. No, talagang hilig lang dahil sa yung mga DJs noon, mga artista na rin eh. Nung unang panahon, parang mga artista na rin yan. Talagang may mga fan base yan. So, maraming yung na-in-love sa'yo dahil sa boses mo. Until they saw me.
Palagay ko, partner, yung basis ni Peter. Palagay ko. Kasi yun nung nasa college tayo, di ba? Ingit na ingit tayo sa mga disc jockey kasi kakagulo yung mga babae. Maganda ng boses, di ba? Yun ang reputasyon pagka napapakinggan at maganda ang boses mo. Tapos lahat ng babaeng tawag nila, babe. This is for you, babe. Hindi Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Jing. So, anong pangalan? Angel. Pag sinabi ko Angel, ikaw yun. Ikaw yun, ha? Tatlo sila. Naku, ayan na, nawawala na yung respeto ng mga tao kay Peter Musi. Oy, maraming tanong, partner. Ito, may mga text pa, pero babalik po kami, ha? Academic program ba talaga ito? Matanong ko lang. Ay, amin ng programa to, ha? Hindi kay Peter Musi. Amin ito ni Popoy de Vera. O, wag ko kayong BBT, o. Magbabalik pa rin ang turo-turo. Pwede ba raw pa-sample, partner? Okay. Yung ating mga bisita. O, ayan. Unahin na. Ano ba to? Age before ano? O, game. O, si Peter muna. Peter. Ano gagawin natin? Sample tayo. Sample. Sige nga, basahin Alam mo, mo. gusto kong banggitin dito yung isa sa episodes na humubog sa career ko bilang annunciator. Sabi namin nun. Junie Gamboa is one of my idols. I hope he's listening right now because maganda tong istorya na to eh. You know, Junie is not the announcerish type, no. Hindi malaki ang boses, pero yung layer ng kanyang voice is so natural na talagang kakapit, no. It touches you. Ang vinoice niya noon bakal. Commercial ng bakal. And I hope you don't mind. I will mention it's National Steel, ano. So bakal ito, construction. And then his last line after the body of the commercial was yung National Steel we're building a country. And the way he said it was, National Steel, we're building a country. Alam mo, muntik ako naiyak eh. Bakal ang pinag-uusapan, muntik ako maiyak. Oh my God, sabi ko, bibili na po ako ng bakal ngayon din. That's, galing. Oo. So, isa yun. Oo, di ba? You're talking about bakal. Pero yung bitaw niya was, oh my gosh, sapol, nga, no? And that's the secret, I think, of a good voice-over talent. Yung na makuha mo yung hindi lang ang atensyon, kundi yung simpatya ng tao. Oo, na i-communicate mo na this is not just steel, di ba? This is something special. Itong sa ABS-CBN, Peter, ikaw ba ang naghanap nung ganong boses para sa ABS o nakailang take ka rin bago, ay hindi, yan, gusto ko yan ang bersyon na gagamitin natin sa lahat ng ABS-CBN spills? No, I wish I can say that, no, pero kasi ang bawat session, 2 sessions kasi a day, bawat session at least 20 scripts yun. So times 2, 40 per day. Ngayon kung minsan pag talagang halimbawa kagaya nito long weekend, no, pag maraming ina-advance na scripts, kung minsan umaabot ng 50 per session. So I'm very lucky, no, very fortunate because unlike yung sinasabi ng iba na magaling na announcer, kasi hindi lang po announcer, nagsisimula po yung job na yon sa writer. Maraming magagaling na writers ang ABS-CBN Creative Communications Management na CCM natin, no? Sandamakmak na writers yan at nakatutok sila sa specific programs, no. So ang voiceover o announcer, siyempre, titingnan mo muna yung script. Hindi naman yung pwedeng basahin mo na lang kagad. Later on, pag magaling ka na, pwede mo na gawin yun. Pero babasahin muna at intindihin mo. Tama ba yung pagkakasulat? Tama ba yung flow? Lahat yon comes into play. Although, right now, medyo, automatic na yan. Pero, ramdam kagad ng announcer, as Pocholo would attest to siguro. No? Pag nakita niyo yung script, gaganahan ka dahil pinag-isipan tong script na to. Okay, kailangan I should give justice to it, di ba? So kaya kailangan. Pero Peter, yung nagsusulat ba ng script, ina-adjust din niya doon sa yung parang yung skill nung nag-a-announce, or yung announcer ang nag-a-adjust doon sa nakasulat? Both ways. Okay. Both ways. Kasi halimbawa kung minsan sasabihin ng isang writer and this is good, no, yung merong writer na nag-experiment Sir,
pwedeng kantahin nyo to. So hindi niya alam kung kaya kong kantahin, pero I like that. Yung mga announcers gusto yan, i-challenge mo ko, no? Ito po pwedeng i-rap. O di i-rap. Di ba? If kung pangit, at the end of the day, ang mag-judge nan yung writer, producer, o kung sino man yung bubuo. And remember, hindi lang po boses kasi yung nandun na elemento pag narinig mo na sa area yan. So merong script, merong voice, meron ding visuals, no, yung videos, no, and then the scoring. Tama. So pag inad mo lang lahat yon, sabi nga nila, it's more than the sum of its parts. Yun ang magandang Pero production. nagsisimula lahat sa magandang script. Yes. Okay. Oo. Na dapat mag-level up yung announcer. Tama. Okay. Kapag pag naramdaman ng announcer na, naku, nag-cut and paste lang kayo but still, no, bilang professional, siyempre, lahat ng kaya mo, gagawin mo. Pero, it's a constant communication. So, may feedback sila sa akin, may feedback ako sa kanila. Na dapat, mas maganda sigurong gamitin na nakataga dito. Di ba? Imbis na sikreto, yung choice lihim. of words, no? Depende sa kung gaano ka-formal ba yung programa. Kung malaala mo kaya yan, at heavy drama, o di ba, huwag ka namang gumamit ng mga kita-kits. Churba-churba, di ba? Oy, maraming fans si Peter, o sige ng Gloria. Nag-audition ka ba raw sa ABS para mapili yung boses mo? Yes, and I was rejected several times. Talaga? Opo. Anong taon po yun? This was 1986. Nasa radyo na ako, 101.9, no? Nag-DJ ako noon. Pero iba kasi yung gaya ng nabanggit ko kanina, iba yung pagiging network announcer or official voice over. So nung nag-a-apply ako noon sa Channel 2, na si Ariel Ureta pa yata yung voice over noon. I don't mind saying talagang ganun yun sabi niya, ano yung naghahanap silang kapalit? Bakit ka nag-audition? Because si Ariel was, I think, going to be an executive or something. So, galing ako sa sa Big Beautiful Country, BBC. So, yung unang rason was, kailangan namin kasi yung bagong tunog. Okay. Okay. Tapos, pangalawa na naman, sabi nung aming boss noon, na kung naalala mo si LBJ, bumalik ka doon. Mag-apply ka ulit. Boss, medyo so, pati baka masalanta na naman ako. Ang Peter Musni may rejection. Opo, hindi po yan. It's not the exception, it's the rule. So ang mensahe sa mga nakikinig at nanonood, kahit na ang tanyag na Peter Musni, pumulit din. So, ay naku, maraming beses kayong mawalan ng pag-asa pagkakuan. Malapia words backlog lang. Confidently beautiful voice, diba? With a heart. Nako, oy, pwede ito marami. Ito nga nangungulit pa sample daw. O si Peter muna tapos si Pocholo. Okay. O game, go. Meron akong dito. Okay, ito yung 50th anniversary ng ABS-CBN. Tagalog. Hindi pa uso Tagalog noon. Lumipas at magbago man ang panahon sa isip at pananaw, sa puso at diwa ng mga Pilipino. Iisa lang ang ibig sabihin ng telebisyon. ABS-CBN, 50 taon nang naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang galing naman. Mabigat. Parang yung reaction niya sa National Stadium yung gagawin. Naiyak ako. Wala pang visual yun. Boses pa lang yun. Oo, ang galing. So paano mo pinutol-putol, Peter? Nung pag nakita mo yung lines na yan, ano ba yung pag-decide kung kailan mo babagalan, papalit? Sa'yo ba yan? O yan in discuss, kasamang nagdi-discuss dyan yung nagdi-direct? Oo, usually sa mga advertising, nilalagyan nila ng slash marks kung saan ka magpo-post. Okay. Pero sometimes, alam mo, malaking bagay yung gut feel na, okay, bigyan mo ng konting dito, ng post dito, di ba? Kasi yung sinabi na kanyang, iisa lang. Yun, biglang bumagal, no? So yun, parang decision mo yun. Parang sa pakiramdam mo, yun dapat bigyan ng emphasis. Because yung mensahe, alam ko na, dapat alam mo na, okay, bayo mo ng split second, ma-digest nila ito. And then, inaabangan nila kung ano yung susunod na kataga, yung word na susunod. If it's really very important, then kahit na ibulong mo yan,
Makikinig lalong titimo sa sa damdamin at isipan. Galing. O si Pocholo naman. Ako, Pocholo, kailan daigin mo yun? Idol ko po talaga sir. Alam nyo, Sample. katulad ni Sir Peter, idol ko rin yan si Sir Juni Gamboa. Ayan, Kasi nung bata oo. ako, nakasama ko rin sa isang stasyon niya. Yung pag nagdadrama kami, ganito magdrama yun. Kandila, simbolo ng tunay na pag-iisip. Inuubos niya ang kanyang katawan habang nagbibigay ng liwanag. So, yung hagod niya Yung boses niya, yung totoong boses niya, no, talagang medyo pinapabagal. may acting. May kasama acting yun. Taga-teatro kasi si Juni. Oo, Kaya, tama. Tsaka, nung bata ako, lagi ko napapakinggan yung mga radio drama. Yung nakakatakot, kumari may isang bata na, tsaka kasama niya yung lolo niya. Lolo! Naku, pasensya na kayo. Naku, ginabi tayo. Naku, apo, sabi ko sa'yo, umuwi na tayo. Yan tuloy, ginabi na. Kakainin ko. Lolo, may monster! Yan, so, ginagaya ko sila. Tapos, hanggang sa, kasi may, kumbaga wala po kaming TV nung araw. Ang tanging means of entertainment ko yung radyo. Lahat ng naririnig ko ng bata ako, ginagaya ko talaga. Sabi ng nanay ko, ulo ka, anong pinagagagawa mo dyan? Hindi ko alam, magagamit ko pa yan hanggang sa huli. At nakatulong po sa maraming tao. Dahil, nung lumaki ako, na-realize ko, ang voice pala is an art. No, voice acting is an art form. Until I created a school promoting voice acting as an art form. That's the reason why, nagkasama-sama po kami nila Brian, yan po, tsaka nila Ada. She's one of my student din. And we have more than 1,000 graduates na so far. Nakakatuwa kasi sobrang ang dami po pala talagang mga na nag-idol kay Sir Peter na maging katulad niya. Katulad niya, no? Siya ba pinakamayaman na voice sigurado. talent? Ay, hindi. Naku po, wag, babi awards back. Ako, baka mag-text ni Yossi kung sinabi sa akin. Iba din ang boses ni Kim Hill. Hindi po. Maikorek ko lang po yun. Ang talent fee po namin, variable. Barya-barya lang po. Ayun po, nakakatuwa na yung mga tao, lalo na we go beyond the recording studio already. Kasi ako lang po ang kauna-unang voice artist na motivational speaker. So, ngayon po, medyo nag-retire na ako sa dubbing. Isa po akong dubbing director dito sa ABS noon. Hero TV, Cinema One. So, nilabas ko na po yung artistry ko sa loob ng isang booth ding. So, ngayon po, naglilibot ako sa buong Pilipinas at sa buong mundo at pinapakita ko yung galing nating mga Pilipino. Bukod doon, nagkaroon po kami ng mga talents na gumagawa na tayo ngayon mga computer games, which is kami po ni Brian ang mga dubbing, voice director. Like yung pinakasikat po siguro yung Transformer. Ano naman, Ada Quaresma. Ay, hello, magandang hapon po. Ako po estudyante ni Sir Pocholo, ni Sir Brian. Hindi po ako, wala po ako 1 million voices katulad nila, pero ako po yung nakapagboses na rin sa ibang mga commercial. Although ako naman po, natural voice lang talaga yung mga ginagamit. Ano yung pinakasikat na pwede mong gayahin ngayon? Ulitin. Pinakasikat? Yung may recall. Ano? Nako, hindi po masyadong sikat. Pero sample. Kasi yung mga AVP po para sa financial, may isang bangko na parang, what are your dreams? Yung mga ganyan na the best education for your child, yung mga ganang more on parang nurturing type of voice over po sa AVP, ganon. Ang galing naman. Pero alam mo, natural is in ngayon yung actually, totoo po. Natural. Nung mga unang panahon na palakihan ng boses, somehow hindi na siya yung standard ngayon. Tsaka si Ada po yung nagtuturo naman how to take good care of the voices, especially sa mga teachers. Kwento mo nga. Opo, ayan. Ano ba, ilang tips kung paano... Actually, yan yung sinabi po ni Sir Brian kanina, importante po yun kung paano yun nga i-improve yung tinatawag na natin modulation or resonance. Pero sa amin po kasi pagdating sa pag-aalaga ng boses, yung programa nga po ni Sir Pocholo na Voice Care for Teachers, dalawa sa importanteng bagay na tinuturo namin na hindi nare-realize actually ng mga tao na importante is number 1, yung posture po natin. Actually kasi di ba kunyari tayo mga nag-broadcast tayo or nagtuturo yung mga teachers, usually hindi tayo conscious dun sa
posture natin, especially dahil ang buhay natin lagi tayo nakaharap sa computer, lagi tayo nakaslouch. So, ang tendency po nun, parang naiipit at nasa-strain po yung organs na involved sa paggamit natin ng boses, katulad ng lungs natin, yung breathing natin, hindi ganun kalalim, yung mismong lalamunan natin, hindi natin masyadong kumbaga, tense siya or may stress. So, kailangan maganda ang posture? Maganda ang posture. Pangalawa po yung paghinga. Sabi ko nga kanina, dahil siguro in general, ang mga tao ngayon kulang sa physical activity. So, ang tendency po natin is 10% lang po ng lung capacity yung ginagamit natin. Kaya sa workshop po namin usually, pinapag-inhale, exhale namin yung mga participants. At napapansin namin yung balikat nila, umaangat at bumababa. Mali po yun. Ibig sabihin, mababaw lang yung hinga mo. Kasi dapat, ang gumagalaw yung tiyan. Opo. Opo, kasi ibig sabihin, napapagana mo yung diaphragm at napupuno mo yung lungs mo ng hangin. Ayun, okay. O partner, yung mga text nila. Unahin na natin itong fan ni Peter Musni. Aris Lacuna of Alabang. Peter Musni is known as the voice of ABS-CBN. Has ABS-CBN established a succession planning for his particular trademark? Talagang hinahanapan. Talagang hinahanapan ng sakseso. Opo. Meron po. Paano naman pinag-retire nyo na pagka yung sakseso na pinag-uusapan? Pero, yun naman ino-observe natin yan sa ABS-CBN. So marami na pong understudy. Pero hindi pwedeng lumayo, Peter. I mean, in all honesty, talagang dapat malapit sa boses mo. Alam mo, hindi ka magbabago ng palagay image. ko hindi naman. Merong mga branding exercise na, 'di ba? Dahil yung evolution dictates na iba na ang brand mo, iba na yung core competence, halimbawa, mag-iiba na rin. This happened when ilang years na yung boses mo sa ABS? 86 pa. 86? Sorry, 87 dahil nga na-reject ako ng mga 74 na beses. mga wagas na wagas. You know, remember yung pinaghuhugutan na rin yung niya. yung mga una na, 'di ba, dati noon, Professor Popoy, alam mo to, English lahat ang voiceovers noon. Tama. Oo, walang Tagalog noon. So nung ang ating pinopromote noon $1 million movies at binigyan ako ng script na Tagalog. Akala ko joke. Sabi ko, $1 million movies ito, Hollywood movie ito. Bakit Tagalog itong babasahin ko? Sabi niya, hindi, kasi mas mauunawaan, mas mararamdaman ng karaniwang Pilipino kung Tagalog, 'di ba? Tagos 'yan. Hindi yung English yan ng English. And nag-transition, hindi ba? So now yung mga AVPs nung araw ng mga the big companies, English lahat yan. And then later on, dahil sa ginawa ng ABS-CBN, dahan-dahan nagtataglish na. Lalo na kung mga sales launches, di ba? Hindi mo na kailangan Englishin yan. So yun ang sinasabi kong pagbabago because it has to evolve. Okay. Ito, madami pang fans. Si Kyle Balita. Si Peter daw nag-recruit sa kanya. Discover sa kanya. Pero ito, I love it, Kuya Peter. Maybe your voice is one of the reasons why I remain kapamilya for 3 decades. Wow, 3 thank decades, you. no? Salamat po. Tapos ito, si Mr. Petiri Bless of Quezon City and Pangasinan. ABS-CBN is Peter Musni. Wow. And Peter Musni is ABS-CBN. No? I Salamat cannot po. imagine ABS-CBN without the voice of Boss Peter. I am elated that when our business was featured in Kumikitang Kabuhayan from way back, si Sir Peter ang host. Truly one of the most memorable events in my life. Galing. Naku, salamat po ng marami at 3 kailangan. decades na talagang. 3 decades. Thank you very much po. Kasi 87 nga daw. Ito, communication skills, especially public speaking, is required for a leadership position, as in the likes of Obama, JFK, Tony Blair, Marcos, Laurel, etc. Who among our past and present crop of government leaders would you rate as a good communicator? Uy, maganda to, yan, maganda Noynoy, yan. Gloria Ramos, Erap, etc. Galing kay Tina Francisco ng Paranaque. So, hindi to performance, talagang basta yung boses, boses, at yung pagbibigay siguro ng talumpati. Parang si Obama, parang wala ka nang ituturo no? Magaling. Parang wala ituturo. Sobra. Hindi nagre-recite na. Yung kung kailan siya babagal, kailan talagang parang natural niya. Ay, ito yung sinasabi nila na you got me at good evening. Nag-good evening pa lang, okay na. Correct. Sinong Siguro para sa akin sa pagiging speaker talaga, dapat spontaneous ka, you don't read.
O so sino sa mga Si current Marcos leaders? talaga. Marcos. Si Marcos. Wala nang iba. Okay. Okay. I mean, the rest are reading. Oo. Okay. Kasi reading na nga, pangit pa Pangit pakinggan. pa, eh. oo nga. Di ba yung may tonal pa kasi. For example, I can imitate some voices, no? Wala first of all, ito, mabuhay kayo, para sa panang Pilipino. Madali lang naman, basahin to. Pero kung sa si Noy. ako, si Noy Aquino. Wag na po. Hayaan niyo pag napalitan na, gagayahin natin. Kasi when you think about it, kung meron ka ng poder, power, di ba? Or you're occupying an executive position, hindi ba maganda kung nauunawaan yung lahat ng sinasabi mo at they listen intently kasi magaan yung dating ng boses mo. And at the same time, nararamdaman nila yung conviction mo. Ito si Kwan, ang ating kaibigan, si Willie Villarama, nag-text, no? Sabi niya, kandidato po ako ngunit ang pangit ng boses ko. Gaano katagal bago gumanda ang boses? Uy, maganda yun. Ano ba, sa experience nyo, yung mga tinetrain nyo ng mga national leader? Gusto ko lang sabihin na kung minsan po, hindi lang po boses ang dapat na elemento para maging maganda ang mensahe. Yung pong mikropono, kung gaano ba kayo kalayo sa mikropono, hindi po sinusubo ang mikropono, pakinggan po ninyo yung lumalabas sa speaker, sabog ho ba? Kung sabog yun, lumayo kayo ng konti. Di ba? Kung kayo sigaw ng sigaw, lumayo po kayo. Pero kung kayo'y bubulong, Kailan lumapit? lumapit ng konti. At meron pong angle yon, hindi po yung nakatutok ka na ganyan kasi diyan nagbablast. Muputok. Okay. Ayun, oo nga. Kaya hangga't maaari yung wind ng dito. Yan. Hindi nakatapat ng diretso. Wag diretso po, lalo na po yung mga pari po nakikinig sa amin. Yes, mawalang galang na po. Kasi Napapansin po, ko. lalo na po pag ganito na parang condenser mic po ito, masyado pong sensitive ito. Hindi po kagaya ng mga professional doon na binibigay lang sa mga anchors at hindi binibigay sa guest. Yung po professional po, maganda po yan. Kayo nito, di ba? Naalala ko, kasabi ko nga mali. Ito, si John Paul Cabanza. Ayan, nakikinig din sa atin. Tsaka si Lady Sweet 60. Sabi niya, is the older guy, parang maganda yung tanong niya, pero may older guy siya umpisa is the older guy that Peter Rabbit of my youth. Ayun. I'm 60 years old. Wow. Yes, ma'am. Opo. Galing naman, ano? Okay, bago tayo magpaalam, Sir Peter, Prof. Popoy, si Sir Peter, sila Pocholo, etc., huling habilin sa mga gustong gumanda ang kanila. Para namang papanaw na kami. Ayun yung mga payo. Siguro po ang lesson lang po yung pinaghihirapan po yung kahit na anuman hilig ninyo at talagang gustong-gusto ninyong gawin. Remember also na yung mga announcers mo kahit na hindi nakikita at yung iba nang walang muka, nakakapag-relay po ng napakadaming mensahe na nakakatulong, no? The radio announcers, the commercial announcers, lahat po 'yan. At ako yung lagi po nagsasabi sa inyo na laging isa puso in the service of the Filipino worldwide. Galing! Pocholo. Yan po. Ang boses po natin ay extension ng ating pagkatao. Kung ano yung sinasabi natin, yun po yung kumbaga vibration niya na pumapasok din sa mga taong nakikinig sa atin. So, dapat positive lagi ang sabihin natin. Tsaka po, sa lahat po ng mga teacher na gusto pong maging maayos ang kanilang pagsalita, kaya isa po ako sa guilty doon dahil pause po ako ngayong araw na ito, ay kami po nila ADA ay meron pong workshop na tinatawag na Voice Care for Teachers program. Ayan. So, hanapin niyo lang po kami sa Facebook, Voice Care for Teachers. Okay. Thank you po. Ayan, ang boses po natin, bago natin siya pagandahin or gustuhin pagandahin, dapat alagaan muna natin siya. Kaya sabi nga ni Sir Pocholo, i-visit nyo lang po ang voicecarephilippines.com. Meron po kami doon mga tips at exercises na pwede nyo i-download para sa pag-alaga ng boses. Ayun, ang galing. Ang dami ko natutunan, partner. No? Marami palang aspeto pa rin yung pagboboses, di ba? Yung paggamit ng ating mga tinig. At salamat po sa ating mga panauhin. Siyempre, ang Golden Voice ng ABS-CBN, Mr. Peter Musni, si Pocholo, the Voice Master Gonzales, at si Ada Quaresma at si Brian Ligsa.